Hi, hello. It's my first live. I'm still looking at the comment. Wait lang. Kinakabahan ako. Teka lang. Wait, nasan siya? Paano makita comment dito, guys? Tap to invite what? Ano yan? Hi! Hi, Sir Albert. Hello po. Nakapag-live din. Kanina pa ako nagko-connect. Ayaw niyang makonect na puputol. Maliwanag po ba yung sound? First time ko ulit mag-live. Hello po, sir. Hello po dyan sa Florida, USA. Hindi ko alam kung malinaw yung dating ng sound or mahina po. Tinetesting ko lang po siya. Kanina pa ako nagpe-prepare, sir. Natuloy na. Hi, Marjon. Hello. Thank you po, sir. Thank you. Hello sa lahat ng nanonood. Or kahit walang nanonood. Klaro po? Okay. Yan. Ganda. Medyo kinakabahan po ako kasi ito yung first na live video ko po sa matagal na panahon na hindi ako nakapag-live. Hello, Marjon! Pa-shout out daw. Kamusta, Marjon? Kamusta? Kamusta ang buhay? Ngayon lang ulit ako nakapag-live. Sa sobrang tagal. So, may 6 minutes pa kasi talagang 7 dapat ako mag-start. 7 PM ng Pinas. So, sineset up ko pa yung live. Hindi ko kasi siya makuha kasi nagka-cut siya bigla. So, sana hindi siya makat kapag nag-start na ako ng topic. Sana. Binibuild ko yung confidence ko kasi ngayon lang ulit akong nag-live. So, kahit walang manood, mag-start na ako. Kahit walang sumagot. Kahit walang sumagot, ako na lang mag-isa sasagot. Ganito pala ang live. Nakakatuwa pala pag live. Mag-isa kang magsasalita. Right? Okay. So, how to overcome fear of failure. Maraming ways para ma-overcome yung failure. Hi, Sir Albert. Kinakabahan talaga ako. Pero eto na. Eto na talaga. Maraming ways kung paano ma-overcome yung fear of failure. Gaya ko, may takot ako na mag-live or humarap sa camera, public speaking. So, ito yung tingin ko na maganda how to overcome fear of failure. So, una is yung shift your perspective. Shift your perspective, ibig sabihin, change the view kung paano mo iniisip yung isang bagay. Halimbawa, yung fear of failure mo, instead na isipin mo siya as masama, gawin mo siya, tignan mo na chance to grow and learn. So, in that way, tatanggap mo na mas magiging better ka at saka ma-overcome mo yung fear na yun kapag change mo yung view mo sa ganung bagay. Nakaka-relate ka po ba doon, sir? May nakaka-relate po ba sa akin? Thank you po, Sir Albert, sa sa pag-encourage. And maraming salamat po. So, pangalawa po na how to overcome fear of failure is yung set realistic goals. Kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, may goals ka na, pero kailangan mo siyang iset as realistic. Ano yung ibig sabihin ng kailangan yung goals mo, dapat yung marireach mo siya. Ibig sabihin, pag may bigger goals ka na nakasulat or nalista mo na siya or nasa isip mo na siya, pwede mo siyang i-cut into smaller ones para mas madali mo siyang ma-reach. Kumbaga, hindi siya suntok sa buwan
kung paano mo i-reach yung goals na yun. In that way, malilesen yung fear of failure mo. Right? And pag sinet mo po yung goals na yon, magiging mas better yung chance na mag-succeed ka or magtagumpay. Like for example, sa akin, kung mare, gusto ko nang kumita ng malaki, okay, ng milyon. Kailangan, paano ko siya masiset as realistic na goals? Paano ko siya marireach? Siyempre, hindi naman biglang marireach ko na yung million na yun, diba? So, kailangan i-divide ko siya, i-divide ko siya into smaller pieces para at least mas realistic na marireach ko yung goals na yun. Diba? Hindi ako matatakot masyado na kumbaga malaki yung fallback ko or yung failure ko na makukuha. Ganun po. So, sir, nandiyan ka pa ba? Kinakabahan talaga ako. Sino ko relate doon? Sino pong relate dyan? Type po kayo para mabasa ko. Sir, thank you po sa pag-comment. Hello, Marjo, na shoutout na po kita. Thank you po. And then, yung pangatlo po, na how to overcome your fear of failure is to take action. To take action is yung gumawa ka ng mga bagay. Kumbaga, may goals ka na, okay, iti-take action mo na siya. Kasi hindi importante yung may goals ka na, pero hindi ka nagtitake ng action. Right? Like for example, ako, yung goals ko ay makapag-live lang ako. Simpleng goals ko lang to, maliit na bagay. Ano ako makakapag-live kung hindi ako mag-take ng action? Nakuha niyo po yung yung idea. Ganun po siya. Kailangan, kapag may goals ka nang naset, kailangan mag-take action ka din. Hindi mo rin ma-reach yung goals na yun pag hindi ka kumikilos, kung hindi ka gumagalaw, or kung wala kang ginagawa. Right? So, in that way, kapag nag-take action ka, malilesen yung, or ma-overcome mo yung fear of failure, like me. Right, Sir Albert? Like me. Takot akong mag-live. Takot akong humarap sa camera na parang ewan ko, hindi ko maintindihan yung pakiramdam na sobrang kinakabahan ako o baka magkamali ako or baka anong sasabihin ng tao. Well, eto, Sir Albert, nagawa ko siya. Kahit iilan lang yung manood or walang manood, gagawin ko siya. Diba? Whatever it takes, magte-take action ako. Walang haharang sa'yo kasi nakaset na yung goals mo. So, ayun po, yung pangatlo na alam ko makakatulong to overcome fear of failure. Yun nga, yung sabi ko na sobrang takot ako mag-live. Imagine, magla-live ka lang, takot ka na, nervyos ka na. How come kung ano pa yung gagawin mong iba? Imagine slide ko sobrang kabado talaga akong mag-live, public speaking. Pero pag sa personal, kaya ko na makausapin yung mga tao. Kaya kong kausapin. May mga talagang tao na meron silang takot. Okay? May takot sila. It's either yung takot na malugmok sila, may takot na may masabi ang iba, or takot na mag-struggle or mawalan ng negosyo or malugi or something like that. Ito yung ways na para mas malesen mo yung takot na yon, kailangan mo mag-take ng action, mag-set ng realistic goals, yung nauna ko, tapos i-shift mo yung perspective mo, change your view, how to see the things, kumbaga. Okay, and number 4 po, number 4 na ma-share ko sa inyo, eto talaga, marami na pong nakarinig nito. I'm sure narinig na to ni Sir Albert. I'm sure. Ito yung pang-apat is learn from mistakes. Diba po? Madalas natin yung naririnig. Kahit sa anong bagay. Hindi lang sa failure. Kumbaga sa lahat ng aspeto ng buhay, kailangan mong matuto sa mga pagkakamali mo. I mean, sa pagkakamali natin. Kumbaga, ako, ang dami kong mga pagkakamali sa buhay ko na natuto ko. Kaya ganito ko mag-isip,
Okay, ganito yung nagagawa kong action sa negosyo man or sa personal ko or sa kung ano mang aspect ng life ko. Kasi natuto ako sa mga pagkakamali ko. Iyon po yung mahalaga. Kumbaga, wag mo nang isipin yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan na yun, isipin mo na lang na yun yung mga nakaraan na kung saan ka mag-grow or kung saan ka matututo. Right? So, another one is, kapag nagkamali ka kasi, halimbawa, nagkamali ka, mas magiging matalino ka na or kaya magiging smarter ka na sa mga choices or decisions na bibitawan mo sa buhay mo. Totoo po yun, di ba? May nakaka-relate po ba dito? Maraming salamat, Sir Albert, nang sabi marami nakakakita dito. Hi, hello there. Who's that? Rina. Hi there, ang asawa ko nanonood. Thank you for watching. Now, again, learn from your mistakes. Tulad ng sabi ko, mas magiging matalino ka na sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo dahil natuto ka sa mga mali. Iyon yung pang-apat na how to overcome fear of failure. Number 5, pang-5 po, last but not the least, is yung cultivate self-compassion. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun is be nice to yourself, be kind to yourself. Kumbaga, ikaw, na tao ka, marami kang pangarap, marami kang natutunang mga pagkakamali mo or mga problema na lagpasan mo sa buhay mo or marami kang struggle ngayon or challenges na pinagdadaanan. Kumbaga, isipin mo pa rin yung sarili mo. Maging nice ka pa rin sa sarili mo. Kagaya ng mga kaibigan mo, na mga tinutulungan mo or mga pamilya mo or kamag-anak mo na tinutulungan mo. Kung gaano mo sila tinutulungan, dapat ganun ka din po sa sarili mo. Ganun dapat ikaw sa sarili mo. Diba? Kasi, tandaan po natin, lagi po natin tandaan na everyone fails sometimes. You know, talagang dumadaan po talaga tayo na sometimes na, wait, nagiging emotional ako. Sorry. May nanonood pa po ba sa akin? Sorry So, ayun po, masasabi ko. Kasi lahat ng mga pinagdadaanan natin is part lang ng kumbaga learning sa life. Sorry, nagiging emotional ako. Treat yourself with kindness. Sorry. Medyo pagdating sa sarili talaga, medyo nakakaano, di ba? Kasi, alam mo yung pakiramdam na sobrang ginagawa mo yung lahat. Ginagawa mo yung lahat, di ba? So, dapat yung sarili natin, huwag din natin kalimutan. Dapat i-treat din natin ng kabutihan yung sa sarili natin. Hindi lang yung para sa mga tao or pamilya mo or kamag-anak mo or anyone. Dapat yung una mong iti-treat ang kindness is yung sarili mo. Sorry guys, medyo emotional. Pero nagawa ko yung live video na to Sobrang ganda ng live first video ko. At least na-share ko yung ganitong experience or ideas, alam mo yon, yung may nakaka-relate sa akin na kaya ko palang mag-live. Sana hindi pa to yung last video na gagawin ko at mas gagalingan ko pa, diba, sa susunod. So, salamat guys, thank you. Mga ilang na ba to, ilang minutes na ba? Sir Albert, thank you po. Nakuha niyo po yung mga na how to overcome your fear of failure is yung shift your perspective. Ibig sabihin, change your view.
Pangalawa, set realistic goals. Pangatlo, take action. Pang-apat, learn from your mistakes. Panglima, cultivate self-compassion or be nice to yourself. Thank you po, Sir Albert. Hi! Thank you, Sir Albert, sa support. Thank you po. Sorry na naging emotional yung first live video ko. So, hindi ko masyadong hahabaan kasi baka bumaha dito. Baka bumaha. Hi, tita. Hi. Hello, tita. Hello po sa mga nanonood. Thank you. Hello po. Mano po, tita. Thank you, Sir Albert, sa pag-support nyo po. Na-appreciate ko po kayo. Thank you po. Sa mga hindi nakahabol, sa susunod na next live video again. Tapos na siya. Doon lang talaga sa may last part talaga eh. Ang galing, natapos ko siya. Natapos ko yung live video. So, pag gusto nyong i-rewind ulit or panoorin ulit, pwede naman siya. I think yung live video is marirepeat siya 30 days. I mean, madidelete siya ng 30 days. Kasi hindi ko talaga siya masyadong alam. I love you, Botchog. Ngayon lang mga dumating ang pamilya ko, ang mga Tapos na. Nagawa ko na ang live video. 2 weeks ako nagpe-prepare ng live video. Sabi ko, paano ko gagawin ito? Kinakabahan ako. Ayun lang pala yun. Nagawa ko rin. Ganda pala ng live video. Baka araw-araw na ako mag-live video nito. Ako lang nagsasalita pala, no? Puro comment. Right? Okay. Thank you sa mga nanood. Tapos na, paano ko sasabihin yung how to overcome fear of failure. Yun nga, sabi ko nga, shift your perspective, change your view, set a realistic goals, tapos take action, learn from your mistakes, tapos cultivate self-compassion, and be nice to yourself. Diba? Yun. 5 lang nilagay ko. Madami yun. Siyempre, di ba? Pero 5, yung pinaka, mas nakaka-relate kasi ako dito sa 5 na to eh. Yung pang-5? Yung pang-5 na mas nakaka-relate ako doon. Kayo ba? Nakarelate ba kayo? Kung sino nakahabol sa una kong sinabi, mga nakarelate ba kayo? Thank you po. Ganun lang pala mag-live. Sus, ang tagal-tagal kong pinaprepare yung live. Ganun lang pala siya. Kailangan mo lang talagang i-conquer yung fears mo. Kailangan i-overcome mo yung fears mo. After nun, pag nagagawa mo na kasi, hindi ka na matatakot. Nawawala pala yun. Nako sir, kung pwede lang araw-araw ako mag-FB live. Eto nga live na to sir, nakakat nga to eh. Kasi nabablock nila yung tawag dito yung connection. That's why. Okay, so yun lang po guys. So see you sa mga next recording inshallah sa next time na mga susunod na mga live. Yeah. Thank you po sa mga topic na iba ko pang maiisip yung talagang makaka-relate ang lahat or makaka-relate yung iba. Okay, thank you po. I-end ko na po yung live. Thank you. Thank you Sir Albert. Thank you Miss Juby Rush. Thank you po. Thank you. Pwede nyo pong i-repeat. Si Sir Albert ang kauna siya. Thank you. Thank you nanay. Nagawa ko rin. Nakapag-live ako. Woo! Achievement to kaya sa akin. Nakapag-live ako. Ang galing. Okay. End ko na po Bye-bye.